March 26, 2025. Malapit na mag-April 2025. I'm for Christ. I am for the nation Philippines. I'm not for anywhere else. And I am not Filipino for nothing. Kahit na ganito lang si Papa Bot, mahal na mahal kong Pilipinas. Dito ako pinanganak. Ako lang mag-isa sa buong mundo. Kaya nung nagsabi ako na hindi ako politika, hindi ko matiis na hindi tulungan ang bansa natin. Kailangan ilabas natin ang mga saloobin. Hindi rin ako for a particular candidate. Yung tama lang. Walang budol. Yung tama lang. Kasi pag iniisip mo kasi na parang nabudol ka, parang may isang tao na traidor at malisyoso. Ha? Hindi maiwasan na we have to share our sentiments. Yeah? Yeah, maganda naman na mayroon tayong talking points. Dahil kung wala yan, tingnan mo yung gate ko, paatras ako. Apostolic job ngayon. Doon sa small window, green. Sa small window, sa big window ito, orange. Ang sa kabila doon, green. Unity. Sana. God bless the Philippines. Alam mo, particular ako eh. Bakit ako nag-vlog o nag-podcast at nagsasalita? Hindi ako masalita eh. I don't talk a lot. Minana ko yan sa tatay ko. Hindi masyado nagsasalita. Pero pag kinakailangan, lumalabas kami. You could hear us para i-share yung aming wisdom. Hindi ko sinasabing magaling si Papa Bot. Sinisikap kong gumaling sa aking job ngayon. Papunta ako sa aking apo. That's my job description. Apostolic job, di ba? Dahil pag nag-reflect ako, salamat. Bakit pa nagtatrabaho ako? Akala mo kung gaano kahirap. Dahil nag-reflect ako na, wow, maganda pala may apo. So blessing. Kaya pa nag-reflect ka, you should be thankful to God na nag-multiply ang genes mo. Di ba? Huwag mong haluan ng hindi magandang ugali. Yung hindi normal sa isang bayan. Kaya mahal na mahal kong Pilipinas dahil itong topic natin ngayon. Mahalin natin yung sariling bayan. Huwag natin pabayaan. Sige, makinig muna kayo ng gospel song. Be with me. Huwag na kayong pumunta sa ibang channel. Dito na kay Papa Bot. Para dito kayo sasabunin. God bless us all. God bless us today na buhay tayo. Okay. Ganoon lang talaga ang buhay eh. Hindi natin maangkin lahat. Di ba patay na yung simpleng alaga, nagiiwan ng marka sa'yo. Usay malasakit. Nawala ang CD natin ganun talaga yan. May pagsub. Yeah. Yan, ganun lang talaga ang buhay eh. Di ba namatay na yung the name of the father. Yung kala mo kung hindi sila mawala sa mundo, no? Ano ngayon ang
kanilang ano ngayon ang kanilang legacy na impamana nila sa kanilang mga anak? Corruption. O, di ba? Lumalabas ang baho. Lumalabas. Kaya wag natin kalimutan yung basic teaching ng ating mga guro. Pagkabait, ganyan. Huwag masyadong tumingala sa hindi magandang gawain. Yung elementary nagre-reflect ako kung paano ako naging mabuting tao. Hindi naman ako nagyayabang na ako ay perfecto. Pero pag iniisip mo kasi, bumalik tayo sa isang simulain na binigyan tayo ng buhay. Binigay ang buhay natin. Ayusin natin, magpakatao tayo. At magmahal tayo sa kapwa-tao. Huwag natin ibudol gumawa ng kasalanan para yumaman sa maling paraan. Ang problema kasi dito sa atin hindi tayo nakakita ng taong tunay na may malasakit sa bayan. Yung nagtrabaho ng tama, yung nagsunog ng kilay gaya ng farmers para mabuhay. O nga, nakapag-aral ka, mataas ang pinag-aralan mo, ginamit mo ba sa tama? Tama nga yung aking kamag-anak sabi niya, yan magtakbo ng presidente. Wala mang alam yan. Kaya ako mahilig ako ng ganyan Nag-reflect ako Baka nga tama siya. Ang tao na tinulungan natin na umupo, walang malasakit dahil hindi siya marunong magtrabaho. Di ba? Wala. Hindi siya marunong magtrabaho. May bumbura dyan. May bumbo ba dito sa tabi ko Hindi marunong magtrabaho. Party. Kurkukok. Sabi daw nila, pulburo na. Hindi. Pareho lang tayo lahat. Tama! May bumbo tayo Yan. Isipin natin talaga yan. Isipin natin na dapat nasa masa tayo. Nasa masa tayo. Anong normal na tao nagtatrabaho? Kung party-party lang dahil anak ka mayaman, oligarch ka, malayo ka sa tunay. You are not the example. Yung ludi-ludi, hindi ka pwede maging idol, Chong. Dahil wala kang pinaghirapan. Tama naman. Buti na lang ako tapos na trabaho. Okay, sounds muna kayo ng gospel songs. Oh my. This is the day that the Lord has made. Okay. God, yung Hesukristo, dahil pag may Hesukristo, walang gulo. Walang gulo, walang plunder. Pag may Hesukristo. Kaya hayaan nyo na ako na maghugot. Sa totoo lang, ayaw ko ng mga kalukuhan balik Kristo na ako. Ito lang mukha ko, balik sa medieval. Makinig muna kayo ng music sounds. Says that praise is becoming to the upright. How many upright people do we have here tonight? Hallelujah.
I've always believed that worship needs to be more than a monologue, where we come before God and we say, we bless you, we thank you, we love you. If we give him a chance in our worship and in our praise, he wants to speak to us and say, I bless you, I love you. And this song is a song that says, praise looks good on you. And this is what God thinks of your praise tonight. When you lift your hands up high and you sing a song of praise to me, it brings me great delight. Such a lovely sight. And yes, it is true, praise looks good on you. Morning, night, and noon, your praise ascends to heaven like the smell of sweet perfume, filling every room. And yes, it is true, praise looks good on you. You bring your sacrifices and you offer up your praise. You lift your voice with singing, but your heart seems far away. More than a sacrifice, I am looking for your life, holy and acceptable and pleasing in my sight. So offer up your lives, holy and acceptable, a willing sacrifice, precious in my sight. But in all that you do, remember all I want is you. Play this note. We offer our love as a sacrifice. Grabe talaga pag walang parang hindi holistic ang approach. Masanay kang gumawa ng masama eh. Kahit na sinong tao diyan, hindi ako kumakampi kahit sino. Pag wala talaga ang relasyon mo sa Jesucristo, hindi ako believe sa'yo. Kaya hindi niyo ako maturuan anong gagawin ko ngayon. Do not teach me what to do in terms of my relationship with Christ. Oo. Ang sagot ko dyan, tumahimik kayo. Ayusin nyo muna ang buhay nyo. Pag gusto nyo akong paliguan, maligo muna kayo. Borrowed line from Villanueva, Senator. Matempt tayo sa worldly offer. Ganito? May politika tayo? Simbahan? Yeah, hanap buhay nga para mabuhay din ng isang tao. Kaya sabi ko, maghanap buhay. Kawawa. Pag maikli ang kumot, marunong kang bumaluktot. This life is not ours. This life is not about us. It's about God. Oh, ang nabanggit ko kanina, yung ama ng ating in the name of the Father and of the Son, yung presidente ng Pilipinas na ilang taon yun, akala ko babawi na magpakagaling, magpakabanal ang anak. Naku, hindi ko alam kung bakit nangyayari ganito. Baliktad yata ang mundo nito. Dahil hindi siya marunong
Wala siyang feeling ng mga mahihirap. Yan lang sa tingin ko ha. Wala siyang feeling sa kapwa-tao dahil wala siyang immersion. Wala siyang immersion sa mga mahihirap, sa common tao. Doon siya sa elite. Party-party, kukukuk, Coca-Cola. Kaya mahirap eh. Kaya ito, nag-vlog lang si Papa Bot dahil salamat sa Panginoon na buhay, nagising, matino, mayaman. Joke lang. Maganda ang kondisyon ng pagising. Nakakakita, nakakarinig, nakapagsalita, nakapag-drive. Nang hindi hindi naman aking sasakyan to eh. Bigay ng anak ko to eh. Nagdagdag lang ako konti, mga 3 years to pay. Ang aking duty sa sasakyan na to, 3 years to pay. Akin lahat. Wala nang tumulong. Binayaan niyo ako sa ire. Joke lang ha. Kasi si Papa Bot pag nagbigay, all or none. Pag wala, wala. Pag nagbigay yan lahat. Kaya ngayon naka-green ako. O sinong gusto sa green? Mag-text kayo sa akin. Sige. Ma-upload to. Tagal kasi upload sa YouTube. Galit yata ang YouTube sa akin eh. Galit eh. Tagal ma-upload ang YouTube eh. 3 araw na hindi pa na-upload yung aking podcast noong March 24. Matagal na. 26 na ngayon, ika 3 days na. Talaga mahina, baka galit ang YouTube sa akin. Di ba? Dito tayo sa ilalim ng akasya. Green, maghingi kayo ng green, ganito. I-text nyo ako 09. Pag nagbigay ako, bigay. Naka-green lahat si Papa Bot. Iniisip ko kasi parang daming budol, madaming scammer, because they want money, large amount of money, trillion. Nakikita mo naman. Pag walang usok, walang apoy. May apoy eh. May apoy. May nangyayaring hindi maganda sa ating bayan. Sino bang tao na hindi pwedeng mapansin yan? Iba naman ako eh. Sinasabi ko, pag may issue na para sa pangkalahatan, lalong-lalo na inaapi nyo yung mga kababayan, makakarinig kayo sa akin. Hindi ako dapat tumahimik at hindi ko matiis na hindi magsalita. With this, yung ginagawa ko, parang ayaw na ng kuwan nga sa akin eh. Radical daw ako. Anong mga issue doon behind? Parang ayaw nila sa akin. Aking 30 years na civic club, hindi ko alam. Nagbabayad naman ako. Antayin nyo kasi hindi ako pwede makalabas. Hindi ako makalabas. Hindi ako basta-basta makalabas. To join nyo, mahigpit. Ayaw ko lang kasi makita na nagbibideo kasi ako, may mga inumin sa harap, yung nakakalasing. Kasi ayaw kong maging advocate ng intoxicating drinks. Okay, at least nagkaintindihan tayo Yun, nagko-comment lang ako. Ito lang si Papa Bot, walang kwentang tao eh. Walang trabaho, jobless. Homeless. Salamat naman. May mga blessing. Number 1, health. Pag may problema kayo, nandito lang. Health, dami tayong pag-usapan about health. Bakit namatay yung matanda, yung FM. Senior. Dahil may kidney problem. So hindi tayo tatagal.
May papasok na sakit sa atin. To tell you. May papasok. Antayin mo kung gusto mo. Kasi curse yan eh. Tao lang tayo eh. Or else dapat maganda ang buhay natin. Kaya lang nung first fall of men, doon sa Garden of Eden, nagkasala. Ang Panginoon kasi nagkasala si Adam and Eve. Nagbibigay siya ng tsansa sa atin. No? Ngayon pag hindi natin binigyan ng halaga, ang chance na maganda sana na heaven on earth, inaabuso natin ng kagandahang loob ng Panginoon. Alam naman natin na siya na lang siyang gumawa sa atin, mahal tayo ng Panginoon, at hindi natin inayos yung relationship sa Kanya. Nakinig tayo sa mga temptation, nasilaw tayo sa ating nakikita, at saka yung ating taste buds, gusto nating punuin ng mga gusto nating kainin, gusto nating makamtan. Kaya matempt tayo sa offer ng mundo na hindi naman maganda. Di ba? Hindi maganda ang offer ng mundo. You concentrate heavenward. Kahit na sinong politika dyan, kinukonsinti nyo mong mali eh. Kung ako maging leader nyo, ang dasal ko, wag ako matempt. God, do not lead me into temptation. Protect me to flee from the devil. Kasi tao lang tayo eh. Ha? Nasa pulpito ka, ginagamit mo yung mga membro mo na babae, pedophilia ka. Dahil sabihin mo na lang na, sorry, tao lang ako, nagkakasala. Pwede ba? Iwasan natin yan. Ikaw ang important karakter sa isang grupo, tapos ganun ka. Di ba? Napaka Maginoo mo naman. Maginoo. O, dandahan na tayo doon. Kasi 10:47 na eh. Oh, thank you for watching ha. At saka sana mga prayers nyo ngayong araw, March 26, makamit nyo naman. Katulad ko, overflowing yung grasya ng Panginoon sa akin. Overflowing. Hindi ko masalo lahat, pero wala akong choice. I have to receive and acknowledge the goodness of God. Napakaganda ng Pilipinas. So sinasabi ko kanina, mahalin natin ang bayan, kapwa-tao. Maganda, ano pang kulang? Everywhere is green, no? Nakikita mo dyan sa small window, magkabilaan green. That means life. We are being provided by sunlight, rain. Kaya kung walang ulan dito at araw, maging disyerto to, walang green sa paligid. Maging disyerto, very dry. Di ba? Kaya isa din yan, when you open your eyes, you should consider na full of blessing tayo sa paligid natin. We don't consider talaga yung ating when you open your eyes, everything is from God. Ang hangin na hinihinga mo, kumikilos ka, hindi ka paralyzed, normal ka. Tapos dagdagan mo pa ng malicious intent, malisyoso ka, gusto mong mayaman, gusto mong yumaman, maramot, powerful, mapera. Ano ba yan? Nasisira ang mundo dyan dahil sa ganyang isipan. Kaya araw-araw pag nag-vlog ako, righteousness, respect. Napaka-disgraceful yun naman ng mga tao. You are ungrateful. Greedy kayo, mapagsamantala, malisyuso, budol, bangag, hindi. Sa Bisaya kasi ang pag mahirap kami nung maliit pa alam ko
Ang bahay namin pawod, yung kawayan na chap ng bolo, pinapalapad, pawod, ha? Ginatadtad kung silunggo pa. So yan ang bungbong namin, dingding kung silunggo. So may butas-butas yan. So ang aming bungbong bangag. Ang among bungbong sa among balay bangag. Kahit na nag-elementary ako, mayroon pa ring ang bungbong namo bangag. Kay ang bungbong sa among balay sa ilalom nakasin namin, kaya dili naman pawod, hindi na nipa yung sa taas dahil medyo mayaman na, elementary ako, grade 1, grade 2. Ang aming dingding ba yan, made of bamboo, na chop siya, na ipalapad, malapad siya, may butas yun pag sinilip mo. Ang butas kasi, ang ibig sabihin yan, bangag. Ang butas bangag. Ang bungbong namin bangag. Bisaya. Praise the Lord, nabuhay tayo. Okay. Praise the Lord, nabuhay tayo lahat. Okay? So hindi na tayo pwede magyabang. Kung pwede, mahiya naman tayo. Paulit-ulit na tong ating lecture araw-araw eh. Nag-apostolic job lang ako. Ano kaya ipamana ko sa aking generation? Hindi pa rin ako tapos sa aking mga anak eh. Mga anak ko may mga hugot pa rin eh. No. I'm praying na maganda yung kanilang life din. All their lives. Health. Ganon, kahit na hindi wealth. Something that can support the family. Educated children. Importante kasi ang disiplina eh. Kahit anong dami mong pera. Kahit ano kadami ang pera mo, kung hindi mo disiplina mga anak mo. Kahit powerful ka pa sa isang bansa, kung hindi mo dinidisiplina mga anak mo, lalo na hindi ka nagpapakita ng maganda sa kapwa-tao, sa kaibigan. Nagpapabilib ka lang. Hilahin yan. Yung, yung mayabang, nagpapasikat, hilahin yan. Kalad ka rin yan. Nako, makikita nyo, hihilahin ko yan. Hindi ganun. Ano yan, siraulo yan eh. Kaya nasisira ang mundo dahil sa mga siraulo. Sa mga taong mataas ang posisyon, nasa pulpito, nasa politiko, hindi maganda ang pinapakita. Dahil kulang tayo sa pangangaral galing sa Biblia. Paulit-ulit na to. Matigas pang ulo nyo. Oh, you watch backward ha. March 26, 2025 ngayon. O sige, hanapin mo yung mga kahit 2024 lang hanggang ngayon, January 2024 hanggang ngayon, yung mga podcast ko, vlog, the same, righteousness, respect, hindi maging traidor, hindi maging malisyoso. Pag ginawa mo kasi sen, harap-harapan, pag ginawa mo yan kasi harap-harapan, kawawa naman ang bansa natin. Although happy na yung iba doon sa labas dahil siyempre ano na sila, medyo angat dahil nasa labas sila, pero still ang heart nila naiiwan dito. We have to work it out. We have to work hard outside the country. Siyempre may pride ka na dahil may yellow doon, dito wala. Oh. May ice doon, dito wala. Malamig doon, dito mainit. Pero nevertheless, ang pagka-Pilipino mo hindi maalis. Gaya na ako I was born here, Mindanao, South Cotabato. Gusto ko ayusin. Marami akong plano. Yung bang hindi ka makakita ng corruption. Tingnan mo yung paligid. Kahit nasa sidewalk, may mga tanim. Alisin yan para may space ang mga tao naglalakad. Para mga power lines natin mabababa. Dapat may
12 feet above the ground, yan na balaod, law, batas. Ayusin natin, kulang tayo eh. Our nation is under disarray. Plus pa ng mga personal agenda, ang tawag niyan, personal vested interest. Leader ka, may mawala ka rin sa mundo kahit na ano kasikatan mo. Maniwala kayo kay Papa Bot. Nag-podcast na ako, rapid fire ngayon, series of podcast, vlog, ganyan, para may abot ko na kahit hindi ako nagsasalita sa harap mo. Kasi pag nagkausap tayo, ano lang ako eh, parang taong grasa talaga eh. Kasi doon ako pinanganak sa Middle East, doon sa Gaza Strip. Hindi, yung Middle East na yan kasi cradle of civilization yan. Diyan tayo pinanganak. Cradle of religion. Dahil according to the history, Jewish, si Hesus Kristo, diyan ang story eh. Pinanganak siya, na-prophesied yung birth niya, na-prophesied. Hindi biro-biro, na kusa na lang nagsabi siya na I saw Saint Gabriel na kambing na may bangs. Self-proclaim. Hindi, na-prophesy siya. Isaiah sa Old Testament na ipananganak ang God sa isang tao, sa isang virgin na walang tatay. So Holy Spirit ang Ama. At nagkatotoo nga, 2,000 years after, pinanganak si Hesus Kristo. Yun ang dapat sundin natin. Kasi pag hindi natin sinunod yan, tapos parang gypsy tayo, wandering guy, we don't know where to go, wala, hindi tayo madisiplina niyan. Kaya pulot kayo ng aral dito kay Papa Bot. Hindi ito monetize. I don't consider monetizing. Kahit na mawala ako sa mundo ngayon, nakapagsabi ako ng dapat gawin. Ito na ang yaya. Ara na ka mo? Ara na ko, malibot lang ko. Ari naman ko di. Okay, bye-bye. Okay. Yun na, inabot na tayo. Nandiyan ara. Baka hindi naglalaro. Tirik ng araw eh. Ha? Sa init na i-compare mo sa Middle East, nakapunti din ako ng UAE. Doon siguro mga, ang init doon 8. Dito mga 7. Mga 7. Age lang go. Masundo ka po. Back subject. Sige sir. Mga guard, ano yan kasi dyan eh, provincial jail. Dapat ng mga politician ikulong. Yung iba putulan daw ng kamay, itong mga korap. Bibitayan daw, bibitayan. Grabe, nagkanda hirap-hirap ang Pilipinas dahil dyan mga nakaw-nakaw na yan. Ano ba kayo? Wala ba kayong ugali na napupulot sa school, sa parents nyo? Ha? Pinabayaan nyo yung nalalaman nyo, gumawa kayo ng sariling landas? Good manners and right conduct? Good manners and Roman Catholic? Nandiyan sa simbahan eh. Hindi natin binibigyan ng halaga. Ha? Wala. Kuwan tayo, malisyoso tayo, na parang ayaw natin na tumino ng magandang asal. Parang gusto lang natin na tayo ang tama na mali. Tama na mali. Kasi ayaw natin magpadisiplina. Di ba? Kawawa ang generation natin kung ganun. Kawawa. Stop this. Tama na.
Hindi ko naman sinasabi na perfect si Papa Bot. Wala akong sinasabi niyan. I-correct natin yung takbo ng utak natin. I-correct natin. Hayaan mo. Lalantad ako. Matagal na pala akong lumalantad eh. Dito sa YouTube, i-compare mo sa iba, siguro iba-ibang title nila, may deception sila konti to attract viewers. Ako hindi ako nagmamadali. Ang nalalaman ko 60 years ago, 50 years ago, na gusto ko na sanang lumabas at magbigay ng pangangaral. Kaya wala akong platform eh. Wala akong platform. See? Ito, may YouTube. Nakapag-usap na rin ako. I am able to ventilate my feeling. Hindi lang wisdom. Kasi ang walang wisdom, moron. Yung low intelligence. More than wisdom. Kasi pag sinabi mong magpakabait, para kang pare, mabait. Para kang mga tao na taas ang pinag-aralan na nagyayabang na sila na ang mapunta ng langit. Na sila na ang pinaka-righteous, na sila na lang talaga ang may right magsabi na punta na talaga ako doon. Bahala na kayo dyan. Mahirap minsan ang mataas na pinag-aralan, mayabang eh. Lalong-lalo na ang ano mo, na-promote ng tao. Na-promote ng tao ang iyong ang rangko? Wala. Dito na kasing prinsesa eh. Yung haging apo. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa na may apo. Talaga. Very nice siya na experience. Grabe ang Panginoon talaga. Amazing stage of life. Amazing na you were able to reproduce your genes at maging ilaw, maging haligi ng righteousness. Kasi kung ang righteousness na sinasabi mo para lang sa'yo, maramot ka, i-share mo. Ano maganda? Ito ng loading, unloading. Nandito na sila. Nandito na oh. Ano kayang kinakain ito? May kinakain. Mabuti. Diba? Yeah. What are you eating? What are you eating? Huh? What are you eating? Bless. Bless. Oh, hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Oh, gibonggo. Ilame? Huh? You like the bread? What is that? You like the bread? Bigay ni Mama eh. Oh yeah, you like it. Wow, very nice. From Mama Ace. Wow. So hindi siya naglaro. Oh.
Okay, init, mainit masyado. Ano yun? Kamalayan. Nagmamadali. Dahil parang gusto makaupo at makakulimbat ng mga pera. Kamalayan. Kamalayan. Yeah. Popsicle? Did you eat your popsicle? Huh? What day is your popsicle day? Huh? Oh, Friday is your popsicle day. Dali lang kami buwas pang ha. Ano na? I-exam man niya buwas. Sino magdulong? Ikaw balik. Mga ano oras sundoon? Mga 10 tapos naman meeting. Sa diin? Kiss na agtang. Kiss na agtang. Basta kayo Agtang, agtang. Where's your agtang? Bye-bye. Okay. Yeah. Habang nag-travel pauwi dito, nagkwento itong yaya, si Althea. May nagkakasakit, parang buntis, pero buntis ng 1 or 2 months, nag-spotting, bleeding. And then parang natanggal lahat dahil may lumabas na malaking dugo. That means abortion. Ang problema ng abortion kasi baka may maiwan. Sabi ko sa kasama nila sa bahay huwag ka munang umuwi, ipa-clear mo na yan, monitorin ng ultrasound, monitorin ng ultrasound, gamutin ng tama sa obstetrician dahil abortion. Nako, parang excited pa siyang umuwi dahil iniisip ng mga tanga mas magaling ang hilot. Tapos sinabihan daw siya doon sa hilot na may pneumonia siya. Hindi, buang. Ang dami-dami namin doktor dito, 6. Magagaling. Ako ang pinaka the best anesthesiologist in town. Huwag kang umuwi. Kasi pag may abortion yan, dami ko na nakita ng abort na ganyan, umuwi, ayaw magpagamot ng tama. Sus, nadurog yung kanyang matres, patay. Hindi na alis lahat. Kasi mayroon sinasabi na incomplete abortion. An incomplete abortion ay hindi na alis lahat. Source ng infection, sa bleeding pa lang, spotting, let's say 1 linggo. Nako, open na yan. Open na ang matres mo. Papasok na ang bakterya. Oh, pag nagpasok yan, gagawa ng bahayan sa katawan mo. Puro bakterya, infection yan. Kita ko yan talaga.
hindi na namin hindi na namin magamot. Hindi namin maraspahan dahil nadudurog na ang mattress eh. Dapat abortion, ipa-clear sa OB. Ipa-clear sa OB. Dapat malinis ang mattress mo. 'Di ba? Malinis siya. May antibiotic na siguro para mawalang infection. Ngayon umuwi. Babalik daw magpa-check up. Umuwi, walang trabaho, walang pera. Saan ka magpunta? Sinabihan daw siya doon ng albularyo, may pneumonia. Paano nagka-pneumonia? Wala yan. Hinilot daw. Ang natagpuan daw ng albularyo, pneumonia. Di sira ulo. Sinabihan ko siya, huwag kang umuwi. May trabaho ka dito, mapagamot ka ng tama. At kung umalis ka, ayaw mo magtrabaho, yung magaling ka, walang komplikasyon. Kasi pag pumasok na yan, kasi pag nagaspotting, open yung mattress po sa cervix. Oo. Ganito. Pag buntis to, ito ibang story to, pero buntis pa rin ha. Buntis ka. You are expecting a baby, yung parang full term or something, 8 months, ganyan. Okay. Dapat walang tubig na lalabas. Pag lumabas ng tubig, meaning bag of water nabasag. So papasok ang bakterya. Magka-infection ka. 'Di ba? So ang ginagawa niyan, pag 8 months, induced labor, pag ipalabas ang bata para hindi ma-infection ang bata at hindi ma-infection ang nanay. Ganon. Ngayon, open ang mattress niya sa cervix, nag-abort, walang antibiotic, umuwi, magpahilot. Hindi lang pneumonia ang abutin mo doon. No money. Kasi wala kang trabaho. Pneumonia. No money. Yan ang abutin mo. Huwag maging stubborn. Sayang yung retired na nga ako sa practice ko. Ano ba 42 years ago doktor na ako. Alam ko na ang mangyayari. Sa isang tao narito bado o stubborn. Stubborn. Di ba? Kayo pa ang mas magaling. Hindi naman kami nagmamagaling. Pinaka basic advice, trust your doctor. Ako, kung hindi ako sinibat nung maliit pa ako dahil nagka-pneumonia, measles pneumonia yung aking elder brother nga namatay during that time dahil itinatago lang kasi bawal daw mahanginan. Itinatago lang, nagtitipdas, measles, nagka-pneumonia, hindi napansin, namatay. Nung namatay, kasi lumabas na ako, few days from that, nagsabi pa siya na bantayan, "Mama, bantay ko bebot, bantay ko bebot." Bebot kasi ako eh. Babantayan niya rin ako dahil mga 2+ years old siya, nagsasalita na. Ngayon, nung namatay siya, nagkatipdas daw din naman ako. Hindi na naniniwala ang nanay ko dahil protestante yon. Sinugod ako sa ospital. Nabuhay ako. Kasi kung nanatili akong itinago dahil bawal daw mahanginan ang measles, kasi mentality ng tao masama ang hangin. Hindi. Bawal yung measles na mahanginan dahil yung hangin lilipad at pupunta sa ibang tao at makahawa sa ibang tao, ibang bata. Yun siguro ang pinaka simplest explanation na hindi dapat mahanginan. Pero why? That was 60 years ago. 66 years ago. Kaya hindi lang stubborn yung mga tao.
nabibili pa naman ng pera itong mga butante na ito. Yeah, masama kasi hindi tayo natututo sa ating mali. Ha? Pag may pera, okay lang, makatanggap ka ng 5,000, sabihin mo ng buong purok mo, doon na lang tayo kasi may pera. Uubusin pala ng politika rin. Pag nakaubo, ubusin yung pera ng... Kaya tingnan mo paligid natin, hindi nagkamayaw, hindi natin naayos yung buong Pilipinas. Kaya ang nasa abroad, tuwang-tuwa, mayroon silang magandang lugar doon, napakalinis, walang alikabok, maganda ang landscape, dahil nagko-concentrate sila sa kaayusan. Sa atin sa Pilipinas, sa mga politika, nagko-concentrate sa pera at kabulukan at kaguluhan. Ako nga umupo dyan, subukan niyo ako isang araw, tingnan natin. Magsasalita ako from 6 o'clock to 6 o'clock in the evening. Basta 12 hours. Sisilipin natin mga kasalanan nyo. Ang dapat gawin, hindi nga dapat hindi natin pansinin yung mga kabulukan ng kabulukan ng mga swapang. Okay, bye-bye na. Dito na tayo sa palasyo. Dating na tayo sa ating palasyo. God bless you. God bless us all. God bless this day, March 26, 2025. Ingat kayo lahat. Ingat ha? Nandyan pa ang Panginoon, nagbibigay pa ng hangin. Buhay pa tayo. Hindi pa tayo mamamatay. Pero dapat ang mga kurap bibitayin. Sabi ng kaibigan mo, putulan kaya natin ng kamay. Okay siya. May barangay captain siya doon sa barrio. 18 years. Jesse Otso. Naging barangay captain siya doon. Retired na. Putulan nga natin kamay itong mga kurap. Okay Sige. Yan ang gusto ko sa YouTube maiparating mo yung gusto mo. Kaya lang you have to wait for an hour in order for you to understand the whole message. Kasi pag walang immersion dito sa akin, siguro malayo lang 2 or 3 minutes magsishift yan ng channel, punta na sa iba yan. Hindi bahala kayo. Malaki na kayo, wala akong hawak sa inyo.
basta ang nasabi ko ngayong araw, tama yun, hindi mali. Dapat gawin yun, no? Maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Lagyan natin ng Hesukristo yan. Pag walang Hesukristo, wala yan. Pag walang Hesukristo, may gulo talaga yan. Nandyan lahat ang greed, dishonesty, walang respeto, malisyoso, pedophilia, hambog, ha? Okay, bye bye. God bless us all. In Jesus' name, amen.